balitang binantayan ng Teleradyo Serbisyo kahit Sabado at Linggo mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Headline Ngayon Weekend. Narito na ang mga balita sa Headline Ngayon Weekend. Sa Headline Ngayon Weekend, mahigit 100 Pilipinong nahatulan dahil sa iba't ibang kaso sa United Arab Emirates na bigyan ng pardon. 29 na Indonesian na biktima ng human trafficking na i-repatriate na. Pamahalaan magpapadala ng humanitarian aid sa Myanmar upang tumulong sa mga biktima ng lindol. At Onion Ice Cream Partner patok na pamatid-init sa isang paaralan sa San Jose Occidental, Mindoro. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Marlene Padiernos. At ako po si Lee Seril. At sa detalye ng headline ngayon, weekend. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa United Arab Emirates sa pagbibigay ng pardon sa 115 Pilipinong nahatulan bilang paggunita sa Eid al-Adha. Ayon kay Marcos, ang hakbang na ito ay patunay ng espesyal na ugnayan ng dalawang bansa. Hindi na idinatalya ng Pangulo kung ano ang mga krimen ng mga Pilipinong ito, pero sinabi niya ang personal na ipinaabot ni Emirati Ambassador sa Pilipinas na si Mohammed Obaid Al-Khatam Al-Zabi ang magandang balita. Noong nakarang taon, 143 ng mga Pilipino ang nabigyan ng pardon sa UAE para sa Eid al-Adha, habang 220 naman ang nabigyan ng kaparehong reprieve para sa National Day ng UAE. Na-repatriate o napabalik na sa kanilang bansa ang 29 na Indonesian na sinagip ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration. Sinagip noong February 14 ang mga turang dayuhan na pinilit umanong magtrabaho pa rin sa mga Pogo Scam Hub sa Parañaque. Sinasabing inilipat sila sa Scam Hub sa Cambodia matapos itigil ng kanilang employer ang operasyon sa Pilipinas noong Enero. Ineskortan ng mga opisyal ng PAOK at BI ang mga nasagip na Indonesian na sumakay sa flight papuntang Jakarta. Sa ibang balita, sumiklab ang sunog sa bahagi ng lumang gusali ng ospital ng Maynila bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Itinaas ang sunog sa unang alarma bago naapula pasado 2:00 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa ground floor at umakyat sa gilid ng gusali. Walang nasaktan sa insidente at iniimbestigahan na ang sanhi at halaga ng pinsala. Magpapadala ng tulong ang ating pamahalaan kasunod ng mapaminsalag magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar noong Biyernes. Agad nag-mobilize ng tulong pang-humanitarian ang Office of Civil Defense para tumugon sa mga apektadong komunidad doon. Humiling ang gobyerno ng Myanmar ng agarang tulong kabilang ang emergency search and rescue teams, medical assistance teams, mga gamot, medical equipment at pansamantalang mga tirahan tulad ng tents sa tarpaulin sheets. Nakaantabay rin ang Philippine Emergency Medical Assistance Team mula sa Department of Health at iba't iba pang ahensya. Sa Martes, 1 ng Abril, ang tentative na deployment ng grupo at inaasang tatagal ng hanggang 2 linggo. Sa pinakuling ulat, umabot na sa 1,644 ang bilang naman nasawi sa Myanmar. 3,408 naman ang sugatan. Nasa 139 ang hindi pa rin natatagpuan. Naniniwala ang animal rights group na dapat pang palawigin ang parusang pagkakakulong sa mga nangaabuso sa mga alagang hayop. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Jana Sevilla, senior campaigner ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, na nakakahiya ang sunod-sunod na mga kaso ng animal cruelty at ipinapakita nitong maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na may batas tungkol dito. Giit pa ni Sevilla, mahalagang ituro sa publiko ang paggalang at pagmamahal sa mga hayop at hindi lang basta magbabala sa pang-aabuso sa kanila. Nakakagulat na sunod-sunod tong mga ganitong kaso. Nagulat din kami na merong gumagawa nito for the content. Hindi natin alam kung ignorance pa rin ba o talagang kasamaan na talaga ng pag-uugali, kasamaan ng tao. Kulang pa po talaga siguro yung yung awareness.
Dato 2025. Itinuturing ng grupo ng mga kabataan na unang hakbang sa pagtama sa party list system ang muling pagbuhay sa petisyong kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa panayam ng programang Anong Ganap, nanindigan si Kabataan Tayong Pag-asa o KTAP National Convener Bren Lacerna na peke ang Duterte Youth Party List dahil hindi umano lehitimo ang representasyon nito sa mga kabataan sa Kongreso. Matatanda ang naghain ang mosyon ang grupo sa COMELEC para resolbahin ang petisyong ideklarang null and void ng registration ng party list. Hindi lamang ito usapin lamang ng freedom of expression. Usapin ito ng kung paano na dapat na makorek na yung matagal ng pananamantala ng mga political dynasties at malalaking negosyo sa party list system. It's just the tip of the iceberg. Buwelta naman ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, malisyoso ang mga paratang ng kabilang kampo lalo't nalalapit na anya ang halalan. Ayon kay Cardema, kakasuhan niya sina Lacerna at iba pa saan niya ay paninira at hinamon silang patunayan ang kanilang mga pahayag. Ngayon, house show na kaso yan. Why is it na kalahating dekada hindi sila nagsalita? They could have done this in 2021, this in 2022, 23 again, and 2024. Why after a week na na-declare na number 1, hindi namin kasalanan na bigla kami nag-top? Sa ibang balita, halos 40,000 litro o 40,000 litro ng umano'y pustit na non-compliant fuel ang nakumpiska sa 3 gasolinahan sa Bicol Region. Tinatayang aabot sa 2.6 million pesos na halaga nito. Sa random testing ng Bureau of Customs, natuklasang mas mababa sa compliance threshold ang marker ng fuel. Isa sa mga indikasyong ito ay inalis upang makaiwas sa buwis at duties. Nag-issue na ang BOC ng warrants of seizure and detention sa mga fuel product na nakaimbak sa mga nasabing gasolinahan dahil sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Paigtingin pa ng mga otoridad ang pagbabantay laban sa fuel smuggling para protektahan ang kapakanan ng publiko at mga lehitimong negosyo. Dapat na umanong bumuo ang gobyerno ng programang maglalatag ng schedule sa pag-aani para maiwasan ang sobra-sobrang supply na nagiging dahilan sa pagtapon ng ilang supply ng kamatis. Sa panayam ng programang Anong Ganap, sinabi ni Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Director Gilbert Cumila na dapat mag-usap ang mga opisyal sa iba-ibang rehiyon at tumulong din ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan para mabili agad ang mga supply. Dagdag ni Cumila, mahirap din kung i-export ang mga sobrang kamatis dahil mahabang preparasyon ang kakailanganin. Matatandang mahigit 2,000 kilong kamatis ang itinapon sa gilid ng kalsada sa Nueva Vizcaya. Sinasabing hindi maibenta ng mga magsasaka ang aning kamatis matapos bumagsak ang bentahan nito. Dahil umaabot na ng 200,000 kilos a day ang pumapasok na kamatis dito sa NBAT, talagang hindi nating maiwasan na pag hindi nabenta within 3 nights, may tendency na pag more than 50% sira, ipapahingi na lang or itatapon kasi ganun po ang sitwasyon ng kamatis, lalo na at mainit ngayon. Sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa kanlurang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala nito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Western Visayas at Mimaropa, pero mababa pa rin ang chance na nitong maging bagyo. Samantala, easterlies ang magpapaulan sa Caraga, Davao Region, Eastern Visayas, Bicol Region at Quezon. Maulap din ang papawirin sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa easterly wind flow, habang dito sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng bansa, mas maganda ang panahon pero may tsansa ng localized thunderstorms. binigyang babala sa posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa rocket ng China. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon Weekend. Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.
Headline ngayon weekend. 12:17, nakatutok pa rin kayo sa headline ngayon weekend. Nagbabala sa publiko ang Philippine Space Agency sa bumagsak na debris mula sa Long March 7A rocket ng China. Sinasabing bumagsak ang debris malapit sa ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Ayon sa PhilSA, nilaunch ang naturang rocket mula sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan pasado hating gabi kanina. Hinimok ng PhilSA ang publikong ipaalam sa mga otoridad kung may nakitang hinihinalang debris galing sa rocket at iwasan itong hawakan dahil sa toxic substance nito. Sa mga kaserbisyong ice cream lover tulad Uy. ko, diba? May kakaibang pakulo ang isang paaralan sa San Jose Occidental, Mindoro kung saan gawa ang ice cream sa sibuyas. Sinabi sa programang Yan Tayo ni Arvin Jonathan Flores, head researcher ng onion ice cream sa Food Processing Center ng Occidental Mindoro State College, na naisipan nilang gumawa ng naturang produkto dahil sa mababang farm gate price at pagiging hindi mabenta ng mga maliliit na sibuyas. Kabilang ito sa 11 produktong gawa sa sibuyas. Planoan niyang palakihin ang kanilang grupo ang produksyon ng onion ice cream at ibenta ito sa buong bayan ng San Jose. Ayon kay Flores, malaking tulong ito para sa mga magsasaka lalo na kapag bumababa ang presyo ng sibuyas. Medyo pungent po, medyo strong yung yung amoy. at saka yung lasa ng sibuyas dahil sa kanyang mga compounds po. Through the research activities na ginagawa po namin, napag-alaman namin na upon heating ng sibuyas, na-eliminate po yung pungent aroma nito at in-explore namin yung mga mga possibilities na what if i-apply natin to sa sorbetes. Ayan. Na talaga namang paborito ng mga Pilipino. Titikman, ikaw ba partner? Baka naman ikaw Kumakain ka ba sibuyas? Oo naman, ang sibuyas, oo. Pero yung sibuyas ice cream na siguro yung isang buong galon. Wow! Simot mo na yan. Yun! At yan, ang headline ngayon weekend. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa Teleradyo Serbisyo. Ako si Marlene Padiernos. Narinig din tayo sa Radyo 630. Ako si Lee Serel. Magandang tanghali mga kaserbisyo! Tuloy-tuloy ang balitaan kahit Sabado at Linggo sa Headline Ngayon Weekend.